niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like and share notification bell na. Hello guys, for today's video and for today's vlog. So ngayon, wala munang ibang vlog muna si Kabarkada. Usapang trabaho muna tayo guys. So ang talagang point dito, yan ang pinakamasaklap na buong katotohanan pagdating sa mga maliliit na empleyado guys. And then lalo na pagdating sa kanilang mga back pay or separation pay man yan, na pag sila'y umalis kanilang mga malalaking company. And then yun nga, no, ang isa pang pinaka problema dito guys, yung ang humahawak sa'yo ay ng agency or local agency na naandito ka sa Pilipinas. Ang pinakamasaklap dyan yung hindi sila nagbibigay ng mga back pay kapag umalis yung isang empleyado nila. Kung samantalang yung nasa direct company na nagtatrabaho, kahit papano pag umalis sila may makukuha sila. So yan guys ang kaibahan ng agency and then direct company, no. So kaya nga palagi ko ang sinasabi to. So nung alam ko na i-vlog ko na rin, inuulit-ulit ko lang para malaman din ng iba hindi pa nakakaalam. Yun na nga. So sa direct company kasi guys, bakit hindi sila kumukuha ng maraming tao like katulad ng mga security guard, no? Talagang hindi sila nagda-direct ng security guard sa kanilang company, yung mga malalaking company kilala, no? So ipinapasok po nila sa agency. So ano bang dahilan? Ang totoo pong dahilan guys, hindi yung sasabihin ng mga malalaking company na hindi namin kaya ng masyado maraming tao. Ang totoo po niyan, hindi po nila kayang magbigay ng malaking pera kapag ang isang empleyado ay umalis na sa kanilang company. So yan nga yung tinatawag na back pay, guys. Yan po yun. Kaya noon pa man, itong si agency, so pumasok na siya sa direct company para ito na ang humawak sa mga tao gaya ng mga security guard and then katulad ng mga housekeeping, mga room attendant, at kung ano pa, no? Kaya yun talaga ang main reason kung bakit ayaw din humawak ng maraming empleyado ng malaking company. So dito lang yan sa Pilipinas, sa bansa natin. So isipin nyo guys, kung talagang pantay ang rito, ang patas talaga ang laban dito sa mundo. Tingnan niyo, kung sino rin yung mga maliliit na nagtatrabaho lang gaya ng mga factory worker, pati mga janitor, security guard. Kung minsan nga dapat iniisipin lang natin, dapat ito at sila yung dapat na mayroong malaking sinasahod. Kasi nga sila yung pinaka mabigat. Sila yung pinaka merong nahihirapang trabaho. Diba? Like construction worker. So, hindi ko naman sinasabi na delikado yung ganung trabaho. Diba? Kahit yung isang pagiging security guard, lalo na pag naka-assign ka sa bangko, and then lalo na kung naka-assign ka sa armored, diba? Napakadelikado rin yun. Pero kung iisipin nyo guys, diba? Sabi nga ng mga ibang mga malalaking company, halimbawa yung mga may pinasok sila dyan, like sa mga ibang mall, yung meron dyan salesman,
sales lady. So sasabihin nila na marami na daw silang mga pinaganda ang buhay, pinayaman na tao na dahil tinulungan nila sa trabaho. Pero hindi po totoo yun, guys. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, marami nga silang pinayaman ng mga empleyado, pero wala doon sa mga maliliit na tao na yun. Diba? Katulad ko, yung trabaho ko, ganyan, housekeeping, di ba? Wala silang pinayaman. Ang totoo talaga mga pinapayaman nila, pinapaganda nila ang buhay. Kapag umalis doon sa malaking company nila, yun yung mga nagtatrabaho sa mga may mga posisyon na mga like mga manager, mga ganyan, ganito. Pero yung sasabihin mo na pati yung mga taong ganun, wala, kasi nakakalungkot nga, guys. Andito yung usapin na wala silang nakukuha pagdating sa mga separation pay o back pay pa man yan. Yan, ito yung tinatawag na huling pera na makukuha mo kapag umalis sa kanila. Ngayon nga, problema nga, guys, hindi na nangyayari yun, no? Dumidepende na lang. Sabi nga nung ibang mga nakausap ko, may nakakausap ako na, sa amin yung ganito, yung agency namin, local agency dito, no? Nagbibigay naman, gaano ng ganyan. Pero yung iba, karamihan, wala, di ba? Wala, di ba? Kahit sabihin na natin na hindi naman lahat, pero mas karamihan talaga, wala nagbibigay, guys. Kaya, ang ibang mga empleyado, tumagal lang, pero wala naman nakuha pag-resign nila. Di ba? Tumagal lang. Dahil nga gawa na ng direct company and then agency. Di ba? So, lagi niyong tatandaan, guys, yan ang pinakatalagang main reason dyan kung bakit si direct company, kumukuha na sila ng yung mga malalaking company, kukuha sila ng mga agency at doon nila ipapasok yung mga tao, kasi nga ang totoo niyan, umiiwas sila sa pagbibigay ng mga back pay na tinatawag, kasi nga kung ang dami mong tauhan, di ba, napakadami mong tauhan, katapos bibigyan mo lahat yan, kung pa isa-isa nag-resign yan, uumalis na yan, di ba? Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng agency at bahala na si agency magbigay ng tao para si direct company, labas na sila sa pagbibigay kung sakaling aalis na, kasi hindi na nila hawak yung tao, may humahawak na yung agency, So yun po, so si agency naman, siyempre sasamantalahin na hindi rin sila magbibigay, no? Kaya nga ito nga sinasabi ko sa iba, so kapag kayong i-interview sa inyo, di ba? So walang masama diyan, guys, kung tatanungin ninyo kung sa huli kung may makukuha ba kayo kapag umalis na kayo. Kasi minsan nga sa interview, pag ini-interview po yung iba, hindi na binabanggit yan, di ba? O pati yung sahod. So ngayon, pag halimbawang na-interview kayo, nag-apply kayo kahit saan, di ba? Kahit fast food man yan, pwede nyo naman itanong yan. Right nyo yan, di ba? Kasi, dapat talaga ganun. Dapat talaga, wala dapat pipiliin kahit anong company ka pa. Dapat may makukuha ka kahit anong mangyari. Di ba? Kaya ang saklap nga, ang problema, ang katotohanan talaga, hanggat hindi ka nagsasalita, hanggat hindi mo na itatanong, yun nga, wala ka nang back pay, wala ka nang makukuha. Pati yung mga benefits mo, hindi pa nauhulugan dyan. Yan na napakasaklap yan. Yung mga nagtrabaho sa mga malalaking company, hindi ko siyempre, talaga, sige, may mga inaral sila, guys. Mga inaral sila, kaya may position sila. Pero, wala talagang pantay pagdating sa pagdating sa trabaho. Sila, umalis sila, mawala sila sa trabaho nila, may makukuha sila. Pero kapag may itong ganito kaliliit na trabaho, construction worker, diba? Tapos yung security guard, and then janitor, mostly talaga sa janitor, guys. Napakakawawa naman itong mga to. Ito lang, pag umalis to sila, mga housekeeping, doon sa agency nila, ay wala talaga sila makukuha. Kahit kamo yung
isang supervisor nila. Wala silang makukuha sa agency nila. Ganun talaga ang patakaran daw. Diba? Pero maling-mali. Diba? Maling-mali. So yan po talaga ang buong katotohanan guys. Pagdating sa trabaho, dito sa bansa natin. Kaya hindi mo masisisi na merong talaga mga kababayan natin Pilipino abroad. Kasi nga, yung mga ganong trabaho, yung halimbawa yung pagiging company driver mo, di ba? Yung pagiging company driver mo, pag in-apply mo yan doon sa ibang bansa, is na malaki yan. Malaki sasahudin mo. No? Kasi sa ibang bansa, talagang yung mga ganyang posisyon, gusto nila, tapos talagang parang inaalagaan nila yan. Pinapasahod nila ng tama. So, and then yung mga waiter, yan, di ba? Yung mga service crew, tapos ano pa ba, kahit nga yung construction worker, and then security guard, pati nga yung mga janitorial na mga cleaner na yan. So, napakalaki ng kaya sahod nila, no? Kahit pa sabihin natin depende daw sa ibang bansa, pero napakalaki pa rin guys ng diferensya talaga. Kung ikukumpara mo rito sa minimum ng bansa natin, yung pagiging company driver mo na lang, halimbawa nandito ka sa provincial rate, di ba? Provincial rate. Pero kung tutusin dapat guys, di ba? Ang driver, malaki yan. Kung tutusin nga, masasabi ninyo, wala sa minimum nun. Wala sa minimum ang pasahod dapat ng pagiging isang company. Kasi, dapat nga isipin nila, di ba? Isipin ng isang kumpanya na mas lalong delikado. Delikado ang pagiging isang driver. Hindi po pwede yung sasabihin nga mag-hire sila. Mag-hire ka ng isang professional driver dyan. Hire ka, tanggap. O yan, tatanggap na. Wala po yan sa pagiging isang professional driver. Yan. Wala po yan. Tapos, gano'n na, di ba? Wala sa pagiging professional yan. Dahil ang pangyayari sa labas, sa kalsada, hindi nila alam. Delikado nga ang buhay ng pagiging. So, tapos nandito ka sa province. Tulad nito, sa province ka. Sa province ka lang. Kulang na kulang pa yun, guys. Kahit magpunta ka pa sa Manila. So, yan po talaga ang buong katotohanan. Masaklap na talagang pangyayari pagdating sa pagiging isang empleyado. So, hindi po talaga pantay, guys. Hindi pantayan talaga. Dapat talaga, ang para sa akin, kung sino pa yung may nahihirapan sa trabaho, na hindi pa upo-upo, hindi pala utos, di ba? Nandun na tayo, hindi natin sila masisisi. Sino ba yung mga nag-uutos na yan? Kasi sila nga yung may tinapos. Sila nga yung sila yung may pinag-aralan. Hindi nila masisisi dahil na-graduate sila. Pero ang tanong, kung sino yung naghihirap, di ba, magtrabaho dyan, yung mga talagang hard work, isipin nila, kung wala yun, kung wala sila, hindi nila matutulungan yung company, di ba? Nandun talaga. Ayun talaga. Kaya guys, yan talagang isang reason, kaya kung bakit pagka wala nang mangyayari, umalis na ang isang empleyado sa company niya at ang umahawak sa kanya kundi direct company or agency. Tapos hindi siya bibigyan ng back pay. Walang nangyayari. Walang nakukuha. Kaya pagdating sa dulo, ayun, ang may pagmamalaki mo lang tumagal ka lang sa company pero wala nga. Hindi ka nila binigyan ng yung parang panimula. Kasi sabi nilang pangsimula mo para makaano ka ulit, makabangon ka kasi aalis ka na sa isang company. Wala ka na, magre-resign ka na, di ba? Yung mga ganun, ang nakakaranas lang nun guys.
ang mga malalaking yung mga nagtatrabaho sa malalaking company at may mga posisyon. Pero yung mga katulad mong mga limbawang mga ka lang, simpleng ka lang, tatrabaho ka lang, malabo. Napakalabo mangyari. Kung hindi ka pa marunong mag-ipon, hindi ka pa marunong mag-diskarte, makapagtabi man lang kung halimbawa na aalis ka na kasi alam mo wala ka matatanggap. Kung hindi mo magagawa yan, lalo kang katalo-talo talaga. So yan guys, so sana nagustuhan nyo itong topic ko about sa trabaho. At sana nagustuhan ninyo, huwag nyo naman sana akong iba pagdating sa ganyan na sa trabaho natin. Kasi sinasabi ko lang yung buong katotohanan na pagdating sa pagre-resign, mga ganyan, di ba? Gusto ko lang iparating sa inyo bilang isang nagtatrabaho rin na katulad ko. So simple lang din ang trabaho ko. Kaya gusto ko lang ipaabot sa inyo kung ano talaga ang katotohanan na pangyayari sa pagdating sa ganyang trabaho. So hanggang dito na lamang po guys, at maraming salamat. At ito nga pala si Francis ng Kabarkada TV. At ingat po kayo palagi at God bless. Thank you so much.